Thank you. So from here, still I want to listen to Attorney Lisa James naman, Kumar. patawag mo. but not Naka, at his patawag mo na si medical Kumar. bed. Inatake sa So puso hintayin yun. na lang natin na Delikado na maging lagay. nasa tamang kondisyon siya. So for now, the chair rules that instead of adjourning this investigation, isuspend ko ito. But wala tayong ibang schedule na hearing. Wala na tayong hearing after this. Hintayin na lang natin na gumanda ang kondisyon ni Mr. James Kumar at harapin natin dito sa committee. So, any objection? I object. Any clarification? Pidia, meron kayo sabihin? None, Your Honor. General Coy, sir? Attorney Bernardo? None at the moment, Your Honor. General Masagka? None, Your Honor. Attorney Raduvan? None, Your Honor. Attorney Almunivo? Anyunevo? None, Your Honor. Ano mo si General Almunivo? Hindi mo kilala? Attorney De La Cruz? Jonathan Morales? Your Honor, Pinagsalita pa. yung tungkol doon sa mga yung sana maimbitahan, Your Honor, yung mga personalidad na nandoon sa video. Yun nga, si Kumar, inibitahan natin. Opo. Kasi nabanggit. Nandito mo yung dalawa. Nandiyan si Kumar at saka si Picoy. At yung LAM, Your Honor. Sino? Yung LAM. Kasi, Your Honor, kitang-kita naman na merong conspiracy. Ginamit nilang action Sandali lang, agent, sandali lang. Your Honor. We will hear from Kumar first before we jump to LAM. Kung kinakailangan nating imbitahan si LAM. Dahil hersey, double hersey na yan eh. According to, sabi niya, according to Kumar. Then Kumar, according to LAM. So ganun yan. So unahin natin si Kumar. Okay? Then after that, we will decide. This committee will decide kung kailangang imbitahan pa yung LAM. Okay? Yes, sir. So, Picoy, may sabihin ka? Papasalamat pa yan. Sir, sorry po kung meron po akong nasabing hindi niyo po gusto, sir. Sorry din kung nakontem kita. Ha? Yes, sir. Sorry din kung nakontem kita. Yes, sir. Humingi sana ako. Pagkasinabta na rin, hapon Picoy. Relax ka lang. Ha? Yes, sir. Nagiinuman sila ni Picoy. Sorry. Very glaring kasi. Yung hindi talaga ko niniwala na kathang isip mo lang yun. So sorry din kung nakontem kita. Okay lang? Yes, sir. Pero I stand, sir, na Okay. dito to is totoo. Yeah, you Yun lang stand po, to. sir. So, abogado ka? Yes, sir. May lawyer. Sir, can we still file a motion for reconsideration? Sandali, abogado ka? Yes, sir. I'm attorney Raduan. We do not entertain legal counsel here. You have just to Yes, sir. advise your client, ha? Sir, Sorry, pwede, pasensya ka na. Yan ang rules namin. Yes, sir. Sige, thank you, Picoy. General Attorney Kodja, Attorney Bitong, Director Bitong. Enriquez, ikaw pala, nalaktawan kita. Meron kang gusto sabihin? Sir, I'm waiting for any further clarification. But very clear naman yung testament mo, Yes. yung testimonya mo last Yes, sir. hearing. Do I need to attend on the next hearing? Yes, kung okay na si Kumar, kung nasa kondisyon na, kailangan kasi ikaw ang kausap ni Picoy sa linya, so you have to be here. Sandali na lang ito, yung kay Kumar na lang. In fact, he is volunteering to be Ayaw mo kasi pagsalitain entertained, eh. Online, but ayaw ko munang entertain dahil nasa hospital siya. Kahit na sabi ng doktor, pwede daw. Pero ayaw ko, makukonsensya tayo dyan. Ang pangit, nasa hospital yung tao, interrogate mo. So, yun lang muna. Please be available on the next hearing. Kung kailan man yun,
Yun na lang ang hearing na hintayin ko. Isa na lang kung makondisyon si Kumar. Other than that, wala na tayong ibang hearing pa. Okay? Mhm. Okay na tayo? So, saka na ako magbigay ng aking concluding statement pagka sa last hearing. Again, I would like to thank everyone for coming over at sana makuha natin talagang katotohanan dito. At hindi naman siguro imposible makuha natin yan. Andito naman tayong lahat, magkakaintindihan tayo dyan. Pag pareho tayo nagsusumikap na makamit yung katotohanan at makapagawa tayo ng pulisiya patungkol dito. Having said that, this hearing is hereby suspended. Thank you. Salamat. All right. Okay, so just to recap ano nangyari ngayon. So, unang sigwa pa lamang po nitong attempt nila na pataubin ang Marcos administration sa pamamagitan nga ng nito ni Morales at saka ng pag-imbita dito kay Paquito Ochoa kanina. And kaya nga po ng inaasahan ng marami, itatanggi yan ni Paquito Ochoa. Ngayon, ang tanong, what's next? 'Di ba? Anong kasunod? Pag tumanggi si Paquito Ochoa, and wala rin naman silang mga boto para talagang pigain si Paquito Ochoa, 'di ba? Para magisa ng maigi yung pagtanggi ni Paquito Ochoa. Alam niyo, ang nakakatawa kasi doon, wala naman talaga silang interes na umamin si Paquito Ochoa o tumanggi. Wala silang pakialam doon kung ano ang isasagot ni Paquito Ochoa. Okay? Ang importante sa kanila ay naiparating nila sa taong bayan na meron pong ino-operate na Senador Bongbong Marcos pala noong 2012 together with Maricel Soriano na nag-cocaine. Alinsunod doon sa 2021 na paninirang sinimula ni dating Pangulong Duterte na naglabas pa rin sila ng ibang pamamaraan dito para siraan si BBM at the time, 'di ba? Lumabas yung na debunk na natin na ginawa nila na Rolling Stone magazine na peki naman. So, abangan nyo yun, ilalabas ko yung magazine na yun. I already have the copy. Ngayon naman, nung tumanggi si Paquito Ochoa, etong si James Kumar, and apparently, revelation din na nalaman natin dyan, ay sasampahan niya pala sana ng kaso, according to his lawyer, ang mga taong gumagamit ng kanyang pangalan. So, sino-sino yun? 'Di ba? So, ito hong si Picoy, si Picoy kasi nagsimula na bumanggit ng pangalan niya ni James Kumar, and then ito ring si Morales, 'di ba? Tsaka etong kasi si Morales talagang enjoy na enjoy sa paggamit ng pangalan niya na meron siyang death threat at dapat siya ay pangalagaan, bla bla bla. Oo. Ngayon, etong ipinagpipilitan naman din ni Bato de la Rosa. Dito ako na-frustrate kanina Nung sinabi ni Bato de la Rosa na merong nagmalabis sa kapangyarihan kaya may PIDEA leaks. Isa hong malaking kalokohan Para sabihin na sabi niya kanina, 'di ba, bago mag-end ay tsaka na siya magbibigay ng kanyang concluding statement. Well, ito ho ay isang malaking katarantaduhan yung kanyang sinasabi na saka siya magbibigay ng kanyang concluding statement. Bakit? Actually, nagsalita na nga siya partially kanina nang sabihin niya na may nagpuslit, 'di ba, ng dokumento mula sa PIDEA case file. So naniniwala si Senator Bato de la Rosa na meron pong PIDEA case file na kung saan ipinuslit. Okay? Ang galing ng diskarte, 'di ba? Nabigo silang patunayan na maipalabas yung original nito para malaman natin yung veracity ng sinasabi niya na ayan, hindi pa ba kayo maniwala na yan ay authentic? Nagdilaw na nga yung kulay ng papel, dilaw na, may butas pa ng puncher, 'di ba? So, hindi nga nila na ilabas 'yon. Pero
kay Bato de la Rosa, the messaging para makapanira sila, magtagumpay ang purpose ni Maharlika at ni dating Pangulong Duterte ay nasa PIDEA case file at may nagpuslit. Yan ang opening statement ni Bato de la Rosa kanina. Ngayon, sinasabi naman ni Morales ay inilalaglag daw ng PIDEA. 'Di ba? Kaya lagi niyang binabanata ng PIDEA to the point na wala nga raw pong due process kasi hindi siya nakatanggap ng dokumento na siya po ay sinipa nila. 'Di ba? And then yung kanyang pirma kalaunan, 'di ba? Inamin na rin niya sa wakas sabi ko nga pwedeng ma-check sana kaagad yung pirma na 'yan kung yung pinakita nung nakaraan nila na na yung naandun yung buong may pangalan ni Jonathan Morales bilang team leader. Ang tanong nga na sana napunan ni Bato de la Rosa, bakit ang pinirmahan nitong ahente, nitong agent ay team leader? Is he the one going to lead the so-called casing? 'Di ba? Kay Maricel Soriano at BBM or SBBM noong 2012. Kasi nakalagay siya doon, nakapirma siya roon Tapos, yun na nga, pinuna ni Senator Jinggoy Estrada kasi walang naipakita na para masabing may katotohanan yung mga sinasabi niya. No? Tapos wala rin sa mga inimbitahang mga tao ang nag-corroborate. Ibig sabihin tumugma doon sa kwento ni Morales. No. And then etong si Picoy, nung nakaraang pagdinig, sinabi niya na ang lahat ng ito, kasi hindi niya alam. Ito yung kunwari si Senator Bato de la Rosa na hindi niya po na-gets Na sinasabi niya na nang binabanata niya etong si Picoy, na sabi niya na hindi ako naniniwala sa iyo na kathang-isip mo lang lahat ng ito. Kasi, di ba sinabi rin ni Bato de la Rosa na hindi mo nga alam na kausap niya doon ay si Morales. Kung titignan niyo po mga kababayan, wala naman po talaga roon na masasabi na alam ni Picoy na kausap noon si Morales at the time. Bakit? Unang-una, wala naman ho kasi talagang conversation ng ano nga yung pangalan nitong isang Romy, no, yung Romy. At saka etong si Morales base doon sa video na pinakita ni Morales. Yung kuha raw ng na-capture daw ng kanyang CCTV. Yung edited video niya. Halatang kita naman ng mga ebidensyang edited ito. Yung oras, nagkakaputol-putol, biglang singit. Tapos sabi ko nga, dadrama lang sila na na-capture ng kanyang CCTV. Ang totoo, sana iniharap na lang nila yung cellphone para nakikita sa camera sino yung kausap. Pero mabuti umamin itong si Picoy at sinabi ni Picoy, kausap niya, etong yung pumunta, yung kaibigan, itong si Ronnie o Romy. Yung Romy na tawag dito, tawag dyan, etong, yung Romy. No? Ngayon, sabi ni Picoy nung nakarang hearing, kung nalaman ko lang kausap niya si Morales di mas marami pa akong sinabi. Di ba? So ang meron po ditong conspiracy, mga kapatid, hindi po si Picoy at saka etong si Romy. Kung hindi, ito pong si Morales at saka etong si Romy. Tama? Silang dalawa ho, yung maliwanag na maliwanag base sa videong edited na pinakita ni Morales, ang nagkaroon dito ng sabwatan na kunwari na-capture lang. Akala naman kasi din nito ni Morales yung phone call, yung kausap nito ni Romy hindi sila binubudol, 'di ba? Kaya naisip niya na i-capture natin kunwari na-capture lang. At pinanindigan po 'yon. Under oath pinanindigan ito ni Picoy. Now, ang tanong, bakit dahil lamang sa opinion at paniniwala ni Bato de la Rosa, isa-cite niya for contempt etong si Picoy? Okay? Ako, kontra ako doon for two reasons. Bakit? Bakit kinukundina ni Bato de la Rosa
yung dokumentong isinabmit nito ni Picoy. Sabi niya, tinuturuan niyo pa kami kung paano mag-conduct ng, di ba? Nag-submit ng dokumento. Ang pinakita roon is yung proseso na step by steps pala paano mag-conduct ng pre-operation and so on. Bakit hindi po tayo hinayaan ni Bato de la Rosa na ma-enlighten, di ba? Sa pamamagitan ng maipakita niya yung mga dokumento na yon. Ipinasubmit para ma-check kung ito bang dokumentong daladala niya ay talagang may kinalaman sa kanilang sablay na pinag-uusapan. Kasi wala naman sa PIDEA Leaks ang pinag-uusapan dun eh. Oh. And it is and it is. Pero hindi niya ho kanina pinalabas bagkos kinundi na niya pa yon. 'Di ba? Pangalawa, dahil lamang hindi siya naniniwala sa sinasabi ni Picoy, kinontempt niya yung tao. Bakit hindi niya ito muna inintinding maigi? 'Di ba? Di sana nga psychiatric test niya pa ito. Kung duda siya, baka mamaya 'di ba? Ako man kasi nung una iniisip ko sinong tao na nasa matino po ang pag-iisip ang alam na presidente ang sinisiraan tapos yung kausap pagtitripan mo pa. 'Di ba? Oh. Baka itong si Picoy medyo may ganon-ganon. 'Di ba? Dapat nga tinignan rin parte na yan ni Bato de la Rosa. Sinight niya for contempt. Ano ngayon ang nahita? Masyado lang ho kasi talagang na-feel ni Bato de la Rosa ang matinding frustration sa simula pa lang. When Paquito Choa denied everything. At hindi niya alam ang gagawin niya nung nag-deny na to. 'Di ba? Tapos nandun si Jinggoy Estrada, na lalo pa yung presensya nito nakasira sa kanyang naiisip na diskarte. Dahil kung wala si Jinggoy, alagwa itong si Morales. Dahil si Bato de la Rosa po, sa totoo lang, siya po ang tumatayong COMSEC. At ang senador na nag-iimbestiga, ito pong si Morales. Yun ang takbo ng sitwasyon nila dun Katulad ng unang pagdinig na nakita natin, 'di ba? Papaano ito inalagwahan, pinabayaan ni Senator Bato de la Rosa. Na for Jinggoy, tama yung ginawa niya, binalikan niya na naman yung PDS nito. Lumilitaw po talagang napakasinungaling nito ni Morales. Bakit? Isipin niyo papaanong nangyari, dalawa yung kanyang PDS, na pinalilitaw niyan dalawa ang kanyang PDS. Right after na talagang nasukol na siya sa kanyang pirma. 'Di ba? Naisip niya na wala na talagang lusot. So ang kanyang pinalilitaw naman ngayon, yes, Your Honor, that is my signature. I was the one to sign it, but that is not the official document that I have ever submitted. 'Di ba? Talagang maliwanag na maliwanag ang katarantaduhan sa utak nitong taong ito. Tapos nung yung doon sa may signature na yun, hinihingi na naman niya, bago yun, hinihingi niya yung original copy. Certified true copy na, ayaw niya pang paniwalaan. Ngayon ang palusot niya, Jinggoy was actually holding a fake PDS. Bakit? Because he knew na yung original PDS hindi po mailalabas immediately ng PIDEA. And it will take time na naman. Susunod na hearing na naman bago, 'di ba? At ngayon, pag nailabas yun, siyempre patatagalin, di-deny na naman niya. Simple lang naman po yan Bakit balik siya ng balik doon sa compliance siya? Sinasabi niya kasi, compliant ako. Sabi naman ni Jinggoy, etong dalawang tanong na to, na-convict ka na ba? Nasipa ka na ba sa trabaho? Sinagot mo ng no. That is misrepresentation kasi dapat ang tinik mo doon ay yes. Kaya lang mga kapatid, dapat dito, doon pa lang nasilip na Kasi kung yan ay tinik mo na, kasi ayaw niyang aminin na kanya daw yung kanya raw PDS na yon. Na kung yan ay nag-tick ka ng no, right from there, when you submitted that, titignan nila yung dalawang yun talaga. Parang sa COMELEC, di ba?
Si PBBM, nung nag-file ng COC, lahat silang mga kandidato, nakalagay yan. And I am very much familiar regarding that. Kasi kami sa call center, may nakalagay rin po kaming ganun. Have you ever been convicted? Have you ever been forcibly separated from the from the previous company or any companies that you worked with before? Oh, may mga ganun kami. Have you ever been sued for a crime involving moral turpitude? May ganun kami kahit sa call center po kami. Ngayon, diyan sa kanila sa PIDEA, 'di ba? Maliwanag din naman eh. Kaya lang talagang hangga't merong maipanlulusot, ilulusot at ilulusot niya. At ang ending niya na nga, mismo hong si Bato, napikon na rin dito kay Morales. Kaya lang, nandun pa rin yung kapansin-pansing behavior ni Senator Bato. Kulang na lang, kargahin niya si Morales, di ba? At literal na i-babysit niya. Ang amo-amo, sobrang bait-bait, ang bait-bait na naman po ni Bato de la Rosa diyan kay Morales. Kaya lang another very very much frustrating kasi sinasabi nito ni Kumar kanina sa tone by the tone of his voice, obviously dinideny niya yung mga allegation. Kaya nga pala, demandahin niya yung mga tao na gumagamit ng kanyang pangalan diyan. Diba? Kaya lang apparently, I don't know kung nakapag-file kasi sabi papunta sila doon sana, inatake si Kumar at nandun siya sa Makati Medical Center. Ngayon, kung may magsasabi man dyan na drama lamang yan ni Kumar, well, how dare you? Why don't you visit him? Kung po pwede nga lang pong bisitahin namin at kami na ang makikinig sa kanya, kaming mga vloggers, sana. 'Di ba? Sana, well, let's see, tignan natin yung mga contact natin kung magagawa nila ng paraan na dahil hindi naman niya nakakulong unlike dito kay Enriquez kay Picoy na na nakakulong. 'Di ba? Ikukulong nila ngayon ang Picoy, yung ibon. Pumayag naman na po ang doktor ni Kumar. Ibig sabihin po, si Kumar in his current state ay pwede pong magsalita. 'Di ba? Para rin siyempre lumuwag yung kanyang kalooban dahil umiiyak kanina eh. Dahil sa mga nangyayari, naaakusahan siya ng kung ano-ano. I already explained in our previous vlogs sino itong si James Kumar. Ano ang koneksyon niya dito po sa mga politiko sa ating bansa. 'Di ba? Kaya nga the first time that I heard his name, sus ko, sa call center pa lang ako noon, naririnig ko ng pangalan ni James Kumar. So expect na dahil nga hinarang ni Bato de la Rosa kanina yung pagpayag ng doktor ni Kumar kasi nga naman baka may ibang mangyari diyan, hindi natin masabi, wag naman sanang dumating sa puntong ganon. Pero bakit hindi po kinuha? Yun ang tanong ko eh. Bakit hindi agad pinayagan ni Bato de la Rosa na ito ay makapagsalita kahit ilang minuto lang naman? Mailabas niya kung ano yung kanyang sagot doon sa mga pagdawit sa kanyang pangalan na he sounded that he was denying everything na sa mga akusasyon nito. 'Di ba? Dito halatang-halata si Senator Bato de la Rosa. Although the hearing funny para sa atin, 'di ba? Pero doon sa mga na-involve, it's not funny at all. That's correct. Irrelevant si Kumar, irrelevant din po etong si First Lady Attorney Lisa Araneta Marcos, kaya LAM. Okay? Relevant sila pareho ron. Kasi sinasabi mismo ng pinaka-source nito, paano damay ang pangalan nila, ay sinabi niya na nito ni Picoy, kathang isip ko lang po lahat yan. Kasi gusto ko lamang mapatunayan, doon po sa kanyang kausap, si Romy, na madali lang makapasok ng Senado, mag-fake ka lang ng testimonya. 'Di ba? Ibig niya sabihin, yung ginagawa nito ni Morales, ganun lang din. Fake yung mga sinasabi niya, pero nakapasok ng Senado, dinidinig ng mga senador. Such a waste of time and money and effort kung tutuusin. Pero ang tanong, bakit gusto ni Bato de la Rosa na palawigin? Hindi pa nadala si Bato de la Rosa.
'Di ba? Na nagtanggi na rin itong isang dinawit na pangalan, bukod pa kay Marisol Soriano na expected na tatanggi, etong si ano, si Paquito Ochoa tumanggi. At lahat naman ng inimbitahan niya, lahat naman ng tinawag nila roon, lahat naman nagtanggi. Hmm. Ay nako. Ngayon wala pang yung ikapanglimang pagdinig wala pa hong exact date, depende pa daw kung patay na kung patay na, kung kamusta na kung maganda na po ang kalagayan ni James Kumar na nagkaroon po ng parang mild na I don't know if it was a stroke or uh, heart attack, 'di ba? Pero importante, sana nakakapagsalita, maayos, pumayag na yung doctor. Ibig sabihin, he is well, in good shape para maglabas ng kanyang pahayag. But still under observation. Sinayang ni Bato de la Rosa para ito sana ay ma-extract. Kasi yung mga ganyang dying declaration, yung mga dying statement, yan po dapat kinakapture na yan. Inaagapan po yan dapat agad-agad. So pag na syukti na ang isang tao, wala na, there's no way, gaya ni Gadapan, patay na. 'Di ba kahit anong sabihin nila, kahit si Gadapan ang istituro nila Morales, siya na ang sisihin, wala na hong mangyayari, hindi makakapagtanggol yung tao. Pwede na lamang silang idemanda ng mga naiwan nito dahil sa pagsira ng kanyang imahe o kanyang pangalan. Yun lang, nasa revised penal code 'yan, 'di ba? Ay naku, terrible no po. Ano lang talaga si Bato de la Rosa, kamote lang po talaga. Ay, nakakapanghinayang. Alright, well rally na ICC, papasukin na. Okay. Hindi pa ba tapos? Grabe naman 'yan, ayaw nilang tantanan ni Bato kasi malapit na ang ICC, gano'n na nga, eh. They're buying time actually. At ito ho yung isang pinakamagandang punto, tinabi ko talaga 'tong comment na 'to. Nga pala, background ni Annabel Paulino, may law background po 'yan. Professor, si dati pong Vice President Arturo Tolentino. Okay, isa 'yan sa mga professor niya sa law. Okay, she's in the United States. Okay, kaya po na-capture niya 'to, eh. Sabi niya, "Di niyo napansin noong sinabi ni Bato kay Morales, paano kung tayo ang hingian ng original?" Tayo, Diyos ko. Ibig sabihin po, ha, gaya ng sinabi ni dating Pangulong Duterte, "Magtiwala lang kayo kay Bato," sabi niya. At ilalabas niyan talaga ang katotohanan. Ayan na, nilabas na yung katotohanan. Ano ho yun? Kung ito po iintindihin natin po ng maigi, lumilitaw na mayroon silang sabwatan ni Morales. Kaya nasabi niya na ang dating sa akin, ipa-paraphrase, hingi ka ng hingi ng original na copy. Ikaw nga, hindi nga tayo makapaglabas ng original. Di ba? Paano yan pag tayo naman ang hiningian ng original? O, di ba? Yun ang ano ni Bato de la Rosa kanina, eh. Hingi ka ng hingi ng original. Paano pag tayo ang hiningian ng original? Bakit nakikitayo si Bato de la Rosa? Baka ho ipalusot naman yan. Kasi ano yan, Bisaya yan, hirap yan magtagalog. Yan ang problema natin, eh. 'Di ba? Ginagamit yung pagiging Bisaya, makapagpalusot lang. Pero diyan lang maliwanag, na tsaka yung ibang aksyon ni Bato de la Rosa, maliwanag na maliwanag. May isa pa nga pong nakapansin kanina. Ano yung, bakit yung mata ni Morales nag-eye contact sila nito ni Senator Bato de la Rosa? 'Di ba? Is there a need to do that? Makipag-eye contact ka kay Senator Bato de la Rosa for what? And then, pagkatapos nun si Bato de la Rosa magbabatin para ipagtanggol o ilusot etong si Morales. 'Di ba? Yan lang maliwanag na ano talaga ang sabuatan nila. Sinayang lang ang pera ng bayan sa hearing na yan. 10K po ang budget kada isang senador, 10,000 pesos po, hindi 10 million, 10,000 pesos. Yan. Halatang sinungaling na nga, grabe ang bobo na ang mga senador sa Pinas. Sakit, 'di ba?
Wala eh, sabi nga ng iba, binaboy ni Bato de la Rosa ang Senado. That is why Chis Escudero and then etong si ah, Senate President Zubiri, eh tama naman po pag-call out nila sa kanya at ang panawagang itigil na dahil they have to save the Senate. Ang sama na ng imahe ng Senate eh. Pugad na ng mga kengkoy. 'Di ba ang ating Senado? Hindi na po tama yung nangyayaring ganyan. Hmm. Yeah, I agree. It's really fishy. Yan, 100% circus hearing, magagaling at veteranong senador sumakay sa drama ng isang bugok na baguhang Bato de la Rosa. Well, apparently, Jose, wala silang magawa eh. They have rules. Ang ginawa ni Bato de la Rosa, eh hindi niya dinaan sa tamang proseso ng paghihiring. Ginamit niya yung prerogative na pre-no-active niya to, yung or kusang loob na na pagdinig. Ang problema, kaya niya ginawa yan kasi, eh pwedeng maharang ng mga Senate staff yung mga ebidensyang ipakikita nila. Pwedeng maharang. Kaya ang ginawa niya para hindi na mabusisi, diniretso niya na ng moto proprio or kusang loob. Yan, Maharlika, sarap sampalin ng Ratbo. Tuwan-tuwa yun, baliw. Yan, Orlan Laroya. Bato is gusto pa niyang patagalin kasi 'di ba? At sabi ng kabilang kubol ay hanggang June 30 na lang si PBBM. Kaya pilit nilang siraan si PBBM sa hearing. Well, I agree. Kasi nga baka gusto nilang mangyari paabutin 'yan. Yun naman talaga nakikita ko rito eh. Patagalin ang hearing, paabutin ito. And apparently nga po, talaga namang hindi umuubra yung kanilang resource person. Now, for today, mas magandang gawin nila, lumabas na po yung mga Digonians sa kalye at mag-rally na sila, mag-people power na sila. 'Di ba? Dapat pagbayarin si Bato sa lahat ng nagastos o tanggalin na yan sa Senado. Alam niyo, somehow I agree. No? Kasi kung tatanggalin na wala tayong komedyante. Dapat tanggalin siya sa kanyang komite. 'Di ba? Hindi bagay sa kanyang humawak ng komite. Nagmumukha lang kengko yung nagiging pagdinig. Konting sabihin, pinapatulan. 'Di ba? Napaka ano nga, ang dating chismoso hearing. Eh kulang na lang kanina ang i-contempt ni Bato. Iniisip ko nga baka i-contempt ni Bato de la Rosa si Senator Jinggoy for questioning the resource person, 'di ba? Hanip din po pagkabaluktot ng utak nito ni Morales eh. 'Di ba? Sinasabi niya, "Your Honor, andito po ako bilang isang resource person." Ano ibig mong sabihin? Papayagan ka na lamang, ipagkakaloob na lang sa'yo lahat ng gusto mo? Gaya ng ginagawa po nito ni Bato de la Rosa, lahat ng taong binanggit, ipinatatawag kahit na walang tumugma sa mga sinasabi ni Morales, 'di ba? Why is he doing that? Hmm, 'di ba? Ang habol lang po nila diyan ay maibato sa taong bayan sa lahat kung ano ang isyung sinasabi. Kaya nga po last time sabi na ating best friend si Go Philippines 2.0 na sa lugar nila nadaanan niya yung mga matatandang nagiinuman, ang pinag-uusapan po adik si PBBM. Hmm. Yun ang pinag-uusapan nila. Gusto nga niyang sumagot eh, kaya lang baka mapaaway. 'Di ba? Bakit saan nila narinig yun? Doon po sa Senate hearing. Nakita nila. Yung mga matatanda hindi nagfe-Facebook 'yan. Pero pagka mga ganyang Senate hearing at lumabas sa telebisyon, no, o ibinalita, pinapanood nila, nakaka-capture nila 'yon. And from there, nagsisimula po yung usapan. So ganun po yung paninira ni na Morales nito ni na dating Pangulong Duterte, ni na Maharlika, lumawak. 'Di ba? Ultimo yung mga nasa grassroots inaabot na kahit na po na alam naman natin na na ang PIDEA leaks na yan palpak, 'di ba? Kaya lang yun ang gusto nilang mangyari, makapanira. Kaya nga dapat talaga mag-iho tayong mapagbantay at pressurein natin 'tong mga walang hiyang ito, 'di ba? Pagdating ng 2025 election, nako, mga kapatid, magkaisa tayo, linisin natin ang Senado, tanggalin natin ang mga bobo at yung mga nagpapanggap ng mga marurunong.
Pero wala naman po talagang dunong, walang no wisdom at all. 'Di ba? Mga komedyante, tanggalin natin and we can do it again. 'Di ba? Sa 2028, linisin na naman natin. For another 24 senators. Then magkakaroon po tayo, sigurado ko, ng maganda at matatalinong mga senador. And apparently it's gonna be 2028 pa. Pero okay lang 'yun kasi maayos natin sila, 'di ba? Get rid of any Duterte or Digonian senators, including him. Diba? Nabudo lang tayo eh. ICC papasukin na, handa na silang makulong. Lahat kaalyado ng opposition, alisin. Yan, linisin talaga yan. Nabudo lang talaga tayo ng mga yan. Yeah, no to the 30 boys. Dalawang kalbo, same feather flocks together. Hindi po. Wala kang balahibo eh, kalbo eh. 'Di ba? Same balde flocks together. Eh, subukan mo ba 'to ipatawag si First Lady para lalo kang masunog? Ayaw nga niya pag narinig niya yung pangalan, wag. 'Di ba? Pero maganda nga eh, sana pinatawag niya na ni Bato de la Rosa nang nakatikim naman din po siya kung paano magsalita ang ating First Lady. Bagay na hindi niya yata naranasan sa amo niya. And Tony Ninoble, magandang tanghali po sa inyo. Yan, yes, kaya yung mga kamag-anakan natin sa probinsya, educate natin sila sa mga ka-fake ng mga didishits. Ayun, I agree ho. Dapat lawyer ang iboto natin na magiging senador ng Pilipinas. Okay, yung lawyer naman pong matinong isip. Okay? And from Mayo, sana sampahan ng libel si Morales. Maharlika, tuwang-tuwa din si Maharlika dahil pinatulan ni Bato ang kabalbalan nila. Yeah, I agree. Yan. Totoo po. Maganda makinig sa lower house. No? At actually ngayon meron silang ginagawang pagdinig. Silipin ko lang po diyan sa House of Representatives. Ito po ay may kinalaman doon sa kaso nito ni Alvarez. Yung panawagan niya na ihiwalay ang Mindanao. So meron sila ngayong ganong klaseng pagdinig doon. Let me check kung ito po ay naka-live. Kasi alam ko nung nakaraan nagkaroon ng hearing pero inano nila ginawang parang closed door lang. Okay, ito yata ang hearing nila ngayon. Teka ha. Is also a type of agreement. Yung memorandum of understanding. I would say it that correct? I would refer that in the legal context, I'd like to refer that to the DFA and to the DOJ, whether an MOU, memorandum of understanding, would be categorized Yeah, as an okay. agreement. DOJ, a memorandum of understanding is categorized